Sabi ko nung nakaraang vlog natin na may iba-iba tayong hilig sa pagmumotor. May iba tayong fashion sa pagmumotor. Yung iba gustong i-explore yung Pilipinas gamit yung mga motor nila. Sumasali sa Philippine Loop, nag-i-endurance ride. At yung iba naman ay yung motor nila is pang motor show lang. Passion nila yon, hobby nila yon. At yung iba naman ay gustong i-explore yung kabundukan ng Pilipinas gamit yung motor. Nag-trail. At kung ikaw yung taong yon, itong motor na to, ang pag-uusapan natin ngayon ay baka ito na yung motor na para sa'yo. Kumusta mga kaisla? Ito yung Kawasaki KLX 140 RF. Mayong buntag, mayong udto, mayong gabi eh. Kung anong oras mo ito napanood, kumusta? At ang motor natin pag-uusapan ngayon, itong Kawasaki KLX 140 RF. Kung naghanap ka na pang trail bike, baka ito yung motor na hinahanap mo, itong Kawasaki 140 RF. Sa design at looks ng motor ay talagang fang trail talaga. Yung forma niya, yung mga gulong niya, yung chassis niya is all about trail bike. So single seater lang to mga kaisla kasi itong motor na to ay not street legal. So hindi to legal sa kalsada mga kaisla. Hindi mo to pwede mapatakbo sa mga highway. Actually pwede mo to patakbo pero precaution lang o mag-iingat ka lang sa mga manakopay o sa mga law enforcer natin kasi mahuhuli at mahuhuli ka nito kasi wala tong headlight, walang signal light. So gamit lang to for trail or sa race track mga kaisla. At kung hobby mo yung explore yung kabundukan ng Pilipinas at gusto mong mag-trail at naghanap ka ng motor, baka ito yung motor na hinahanap mo, itong Kawasaki KLX 140 RF. Sa design ng KLX 140 RF mga kaisla ay talagang nagustuhan ko yung design nyo ng motor. Manipis, magaan, lightweight, talagang built for trail and adventure talaga mga sa bundok. So itong KLX na 140 RF, so actually old model pa nga ito kasi meron ng bago nito eh, yung latest na modelo ng Kawasaki KLX. Ito yung predecessor ng KLX 150 mga kaisla. So sa kanyang handlebar, maganda yung handlebar ng KLX 140 RF mga kaisla. At ito sa kanyang mga switches function, ito lang yung makikita mo dito. Ito yung sa kanyang kill switch and then yung kanyang post start. So wala lang ibang switch to mga kaisla kasi ito lang yung dalawa. Walang headlight switch, signal light switch kasi wala tong signal light. And sa kabila naman is yung throttle lang yung makikita mo rito. Wala nang ibang switch or ano pang accessories ang matatagpuan mo dito sa kanyang right side of handlebar. And then sa kanyang tangke naman, so wala tong susian mga kaisla kasi wala tong susi mga kaisla. So hindi mo to masusian, talagang pang trail lang talaga ang motor na to, pang race track lang talaga. Then sa upuan naman niya, malambot din yung foam na ginamit ito, although manipis siya pero makapal yung foam tapos malambot mga kaisla. So maganda siya, hindi gaano manakit ang puwit mo dito kapag umupo ka sa KLX 140 RF. At isa sa nagustuhan ko dito mga kaisla is yung kanyang suspension. Ang kanyang suspension mga kaisla is naka-unit track ito na linkage system and single shock with piggyback reservoir. So meron siyang tangke mga kaisla at 20 way rebound damping and threaded preload, adjustable to 7.9 inches mga kaisla. So maganda yung suspension ng KLX 140 RF mga kaisla. At sa kanyang chassis naman, itong sa kanyang swing arm ay speed of stainless steel. So matibay, magaan din ang kanyang swing arm mga kaisla. Kaya itong KLX 140 RF is lightweight and sakto talaga sa mga new rider na mahilig mag-trail. Yung baguhan sa trail mga kaisla, ito yung motor na babagay sa inyo. At sa gulong naman, hindi ko na magpalit ng gulong nito kasi yung gulong niya is din na pang sabak sa bukid or sa bundok. Meron siyang size na 4.10 by 18 inch mga kaisla yung circumference ng kanyang rim. So maganda yung gulong nito, pang bukid talaga, pang bundok, pang trail. At ito yung kanyang footrest mga kaisla. So maganda, makapit to, hindi basta-basta madudulas yung paa mo dito or yung boots mo dito sa kanyang
putris mga kaisla. At sa kanyang kambyada naman, ano man tawag dito, nakalimutan ko ang tamang term nito mga kaisla. Itong clutch mga kaisla ay maganda kasi na-full to, hindi ito mababalik kapag natumba ka sa bundok. At meron siyang 5-speed return shift with multi-disc manual clutch mga kaisla. At sa kanya namang kambyada, ito ay naka-primera, from primera to neutral, din segunda to quinta. Balik ka sa segunda mga kaisla. So wala siyang third gear and fourth gear mga kaisla. And I like this protection sa kanyang engine sprocket mga kaisla, matibay din. And ito yung kanyang starter motor. So ang motor na ito mga kaisla, yung kanyang engine specification, ito ay equipped ng 4-stroke single cylinder, single overhead cam, air-cooled yung kanyang cooling system, 144cc engine displacement, mayroong bore na 58mm at stroke na 54.4mm. Ang kanyang compression ratio is 9.5:1. Ang kanyang fuel system is carburetor, 20mm Kihin carburetor ito mga kaisla. So wala tong kickstart, starter lang to. So naka chain drive mga kaisla. At kayang magbigay na maximum power na 11.93 horsepower at 8,000 revolution per minute. At ang kanyang maximum peak torque na kayang ibigay mga kaisla is 11.3 Nm sa loob ng 6,500 revolution per minute. 5-speed transmission, mayroong timbang na 99 kg. So magaan talaga ang Kawasaki KLX 140 RF mga kaisla. Tapos ang kanyang fuel tank capacity is 5.8 liters sa isang full tank mga kaisla. Ito mga kaisla, ito yung kanyang choke. So imbis na susian dyan, choke yung nilagay ni Kawasaki. Sa design naman ng harapan mga kaisla, ito talaga yung design nyo ng mga pang trail bike mga kaisla, pang bundok na motor. So common naman to sa mga pambundok na motor yung disenyo niya sa harapan. So sa kanyang front suspension naman, ito ay may rubber spring at naka 33mm front suspension or telescopic fork suspension mga kaisla. At sa kanyang braking system sa harap is naka disc brake ito mga kaisla at naka dual piston caliper. At sa likod naman ay equip ito ng single disc 186mm with single piston caliper mga kaisla. So yung kanyang braking system sa likod. So disc brake sa harap, disc brake din sa likod. At ang size naman ng gulong sa harap is naka 2.75 by 21 inch yung kanyang diameter ng kanyang rim mga kaisla. At sa design at looks ng Kawasaki KLX 140 RF mga kaisla, at yung performance natin yung offer ng kanyang engine is good to sa mga baguhan sa pagtitrail mga kaisla. Yung mga newly rider o nagbabalak pa lang magplano magtrail itong Kawasaki KLX 140 RF, you might be consider this one to buy kasi ito yung sakto na motor na para sa inyo. Hindi masyadong overpower mga kaisla. Kapag baguhan ka kasi sa pag-trail, iba yung experience mo compare sa mga expert na mag-trail. So ito yung may recommend ko sa inyo mga kaisla. Good to for newly rider na mahilig mag-trail mga kaisla, itong Kawasaki KLX 140 RF. So kayong mga kaisla, anong sasabi nyo sa motor na ito? At kung kayo ay owner ng motor na ito, paki-comment down below naman yung mga experience nyo, yung riding experience nyo sa bundok with Kawasaki KLX 140 RF, at mapag-usapan din yan sa comment section. So that's all for this vlog mga kaisla. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the bell button para maging updated ka sa mga bagong video na ating i-upload dito sa ating YouTube channel. So once again, this is Motor sa Isla, nagpahimangno na mag-amping kanunay o gigugma ang Ginoo, labaw sa tanan. Ride safe always. Peace. Bye-bye.